Maulang biyernes po ng gabi dito po sa atin pong lugar. At muli po, maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon Diyos at sa lahat po ng mga kapwa Kristiyano, mga kapwa tao, mga kapatid. At nabigyan na naman po tayo ng isa na naman pong pagkakataon para tayo po ay makapag-live broadcast at tayo po ay makapagbalita na rin ng mga magagandang balita po. Siyempre, mga salita po ng Panginoon Diyos ang ating pong ibabalita, mga kapatid at mga kapwa ko po Kristiyano. Ayan. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, alas 8 po ng gabi. September 1 na po. 2023. Ayan, nag-start na po ang beer months. September na po ngayon. Andiyan po ang aking mahal na anak, si Bibianin. Ayan, kapwa nating Kristiyana yan. Ayan. Okay. At dahil beer months na, naku po, kabi-kabilaan na po itong mga awitin ng Pasko. Naloko na. Ayan. Hark the herald angels singing, glory to the newborn King. Peace on earth, mercy, God has seen. Ayan, mga uso na po yung mga ganong kanta ngayon. Naririnig natin, ano ho. Ayan. Nandiyan po si Maymay. Ayan, kapwa natin niyang Kristiyana. At si Brother Chandler Rodriguez po. Kapwa ho natin Kristiyano yan. Siya naman po ay nasa Hong Kong. Ayan, si Maymay. Kung maaari pong sabihin nyo kung saan po kayo. Ayan, sabi po niya, hello po, Pastor. Good evening po. Ayan, ako, naalala ko po yung salita na yan, na Pastor. Kasi ay si Pastor Jacob Santos ay nagpakawala na naman. Si Pastor Jacob Santos aka BWS, siya rin kasi yun nagpakawala na naman ng walang kakwenta-kwentang mga salita, yung pambata. Alam nyo po ba na sinabi niya na hindi daw po tayo nagpapatawag na pastor? Ayan, masingit lang hindi raw tayo nagpapatawag na pastor, correct? Dahil meron na po tayong pastor. Ang sabi po niya, kung hindi daw po nagpapatawag na pastor, bakit daw tinatawag tayong pastor? Ayan, ito sagot natin. Super typhoon po dito sa Hong Kong now. Wow, Brother Chandler, ngayon ko lang po nalaman yan. Maraming salamat po sa iyong impormasyon na iyan. Ayan, ingat po kayo dyan dito sa Pilipinas. So, ganun din, maulan. Alam nyo ho ba na hindi matuyo-tuyo yung aming ginagawa doon ng aking mga kapatid na kami po ay nagpapatuyo ng waterproofing po sa rooftop. Nako, sabi ko, nako, hindi tayo babayaran nito kapag hindi natin tumatagas pa rin yung yung tubig doon sa sa lobby. Nako, sana matuyo man lang. Sabi ko, iwanan ko muna kayo na muna bahala dyan at mabubroadcast ako. Umuulan po hindi matuyo-tuyo. Ayan, at gawin din pala dyan sa Hong Kong. Brother Chandler, ingat po kayo dyan. Okay, yun nga po, yung ating pong sinasabi na nagpakawala na naman si BWS ng kanyang mga salitang walang kakwenta-kwenta. Hindi siya mag-focus doon sa aral na tinututulan natin. Ang sabi ba naman, hindi raw tayo nagpapatawag na pastor, pero may nagtatawag sa atin na pastor. Alam nyo, yung ganyang pananalita, salita ho yan ng mga taong wala ng kapag-apag-asa. Walang kapag-apag-asang humarap sa isang maginoong pag-uusap sa Biblia. Hindi ho niya mabigyan hindi ho niya mabigyan ng maipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan, ng kanyang mga miyembro. Ayan, kundi kung ano-ano na lang ang sinasabi. Siyempre, hindi naman ako katulad mo, Pastor Jacob Santos,
BWS. Hindi ako katulad mo na kapag ka merong nag-comment dyan sa sa programa, agad mong binabanatan at pinapagalitan at iniinsulto. Hindi ako kagaya mo. Ayan. Ano ngayon? Kung tatawagin nila akong pastor, wala namang problema kung sila naman ang tumatawag Basta't lagi natin sinasabi na ang mga kapatid po, ang mga kapwa Kristiyano, sanay na kasi yan Yan po yung ating sinasabi na nasanay na sila, ang mga kapwa-tao, na kapag ka mayroong ganito, tinatawag ka agad na pastor. Alam niyo po ba yung aking mga kaklase din at mga kasamaan ko sa trabaho sa Sky Cable, tinatawag din akong pastor, pero hindi ko sinasaway. Hinahayaan ko lang sila. Dahil sa puso't isip natin, meron tayo talagang pastor. Walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Si Jesus Christ po ang ating pastor. Ayan. Ngayon, kung tinatawag tayong pastor, nakasanayan na ng mga tao yon. BWS, kaya walang kakwenta-kwenta talaga yung panunulugsa mo. Hindi mo man lang maipagtanggol, tulad ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yung atin pong paksa, napakaganda ngayon dahil ang atin pong ibabalita sa araw na ito po'y tungkol sa mga iglesia ng mga panganay. Ano po kasi ito konektado pa rin ito doon sa templo na atin pong pinag-aralan ng mga nakaraan. Ayan, konektado pa rin ito. Ito pong tinatawag na iglesia ng mga panganay. Nandiyan po si Brother Manolito Fajardo. Ayan, magandang gabi po. At sa lahat po ng iyong mga mahal sa buhay, mga kapwa nating Kristiyano yan at Kristiyana. Ayan, welcome po. Ayan po yung ating sinasabi na tayo ho ay ang ating tinatalakay dito yung nga po ang ating sinasabi na let us bring back a good information written in the Bible. Ibalik natin yung mga maayos at magagaling na impormasyon na nakasulat sa Biblia. Hindi yung nasanay na tayo doon sa mga pangtsubibo pagpapasikat nito mga pastor sa ating panahon, bagamat may mga pastor na maayos naman at matino ang isip. Matitino ang isip at maayos, hindi maligalig, hindi magulo. Ayan. Meron namang ganon, pero marami pong mga pastor na napakaligalig. Nagpapagalingan po sila sa Biblia, mga verses, at kung ano-ano pang mga ginagawa. Pagka sinusukat mo naman, kulang-kulang. Kamukha nga po ng ating mga sinasabi dito, at ang ating ibinabalita, na kakaiba po. Hindi po ito palaging naririnig kung saan-saang programa, mga pastor at mga reliyon, mga iglesia. Ito pong iglesia ng mga panganay, marami po ang hindi nakakaunawa dito. Ayan, maya-maya po, tatalakayin natin yan Aywanan muna natin sandali si Pastor Jacob Santos, maya-maya ng konti, tatalakayin natin yan, yung kanya mga pinagsasabi, at mag-introduce muna tayo mga kapatid. Ayan, siyempre, ayan, si kapatid na Maymay, pakisabi po kung saan po kayong lugar para kayo po ay ma-shoutout po kung anong lugar po kayo. Ayan, kapatid na Maymay. Ayan. Yung ating programa ho, palagian po ito. Tuwing tuwing Miyerkules po ng alas 8 po ng gabi. Regular po yan. At saka Biyernes po ng alas 8 din po ng gabi. Ayan, si Kibeng Valentin Sawak. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy viewing po. Ayan, magandang gabi din po, kapatid at kapwa ko po Kristiyano. Kapwa nating Kristiyano yan. Maging ang kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Yan. O ngayon, ay yun nga po, yung iglesia ng mga panganay, maya-maya tatalakayin natin yan. At yung ating palagi ang sinasabi na ang programa po ay tuloy-tuloy po ito. Mag-aapat na taon na po itong programang ito na tuloy-tuloy pong nagbabalita ng mga magagandang balita. Kasama pa po natin dati, si Brother Bert Miranda, siya po ang nagpasimula nito Kaya pinagpapatuloy lamang po natin
itong ating sinasagawang pagbabalita. Yung nga po sinasabi natin, hindi ho tayo nagpapatawag na pastor. Ngayon, kung meron pong mga kapatid, mga kapwa nating Kristiyano, na tinatawag tayong pastor, wala naman pong masama. Nakaugalian na kasi ng tao yan Yan po ang nakaugalian Kaya nga po, maging ang aking mga kaklase, mga kakilala ko at mga kasama sa trabaho dati, yun din tinatawag sa akin. Kaya wala akong masama doon. Basta't ang sa isip, sa puso natin, sinasabi natin palagi, meron tayong pastor. At ang ating pastor, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siya po ang pastor. Yan, maliwanag po yun Kaya lang naman may mga pastor sa ating panahon, kasi nga po, nagtayo sila ng kanilang relihiyon o iglesia at nagpatawag silang pastor. Hello! Naloko na. Kaya ngayon, nagkakagulo sila. Kamukha ito si Pastor Jacob Santos, a.k.a. Black Widow Spider. Si BWS. Ayan, tuwan-tuwa siya pag tinatawag siyang pastor. Ayan. Kaya wala rin. Sablay din ang aral. Katulad din siya noong dati niyang tagapagturo na mali-mali di kong magturo. Ayan. Parehas lang po sila ng pakpak. Ayan. Ang dati nating, siyempre dati tayo, galing din ho tayo dati dyan. Ako po, nabautismohan dyan. Ilublob ako sa tubig dyan Noong year 2000 pa. Naloko na. Ayan. Ay, nako. Sige po, mga kapatid. At ang programa pong mga tinig sa ilang ay regular po ito ng Miyerkules at Biyernes po ng alas 9 ng gabi at mag-aapat na taon na. Ayan. Ang mga tinig sa ilang, biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pang timeline or good arrangement. Di ba? Kapag kaminsan, sinasamahan ho natin yan ng mathematics kasi meron pong mathematics o arithmetic sa Biblia. Napakarami na po nating tinalakay tungkol dyan sa mathematics. Kaya sa gabing ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, siguro maaari na po natin simulan itong ating paksa o itong ating ibabalita nang sa ganun po ay makarami tayo. Ang ating pong pag-uusapan at ibabalita, ito po, ang templo ni Jesus Christ, ni Jesucristo, na itinayo niya at ang iglesia ng mga panganay. Ayan, ano po kaugnayan nun? Ano po ang kaugnayan nitong iglesia po na itinayo ni Jesus Christ o yung kanyang templo? At itong iglesia ng mga panganay. Basahin ho natin sa isang talata ng Hebreo 12 at ang kapitulo po, ayan, kapitulo 12 at ang talata po ay 23 ng Hebreo. Ito po ang ating mababasa. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yan. Yan po yung ating ibabalita mamaya. Let us bring back a good information written in the Bible. Ang tanong natin ganito: ano po ang iglesia ng mga panganay? Ayan, yan ang ating tanong. At ano po ang kaugnayan ng iglesia ng mga panganay sa templo o sa relihiyon o iglesia naman na itinayo naman ni Jesus Christ nung siya po ay nangangaral dito sa sanlibutan, partikular dyan sa Israel. Yan, mga kapatid, yan po yung ating paksa o ibabalita sa gabing ito. Na siyempre, sa tulong po at pahintulot ng ating mahal na Panginoong Diyos. Yan, tatalakayin natin mamaya yan. Ganun pa man, tayo muna ay magsaya tayo ng konti. Ayan. Tungkol ito kay Pastor Jacob Santos. Meron siyang sinabi sa kanyang programa. Sabi niya, pinagbawalan daw ni Brother Eli Soriano, ang mga manonood
sa ibang reliyon. Ibig sabihin, bawal manood sa ibang reliyon. Ayan. Ayan, may binabasa lang po ako mga kapatid para ma-ready lang po natin. Ayan. Kung ano po ang dati-rati kasi nung tayo po ay sa miyembro diyan sa samahan ni ng Andating Daan, meron pong sinasabi si Brother Eli Soriano dati, ayan, andyan na po si Brother Epipanio Castillo. Magandang gabi po, kapatid, at sa lahat po ng yung mahal sa buhay, mga kapwa nating Kristiyano yan at Kristiyana. Sabi ni Brother Eli Soriano, dati, subukin daw po ang bawat espiritu. Basahin ho natin sa unang Juan 4, at ang talata po'y 1. Sabi dito, sa unang Juan 4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mamumula ang propeta sa sanglibutan. Yan po ang kanyang batayan. Nariyan din po si Brother Oscar Vargas, kapwa rin po natin niyang Kristiyano, at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, mahalaga po kasi mga kapatid na pagka dumating po o nandyan po yung ating mga kapatid, mga kapwa nating Kristiyano, napakahalaga po na sila po ay ma-acknowledge at ma-shout out at madikitan kaagad na kapwa Kristiyano. Kasi nga po, tayo po ay mga Kristiyano na. Ayan. Okay. Ito na po ang ating paksa. Hindi po naabutan ni Brother Oscar at ni Brother Epipanio Castillo. Ang paksa ho natin o ang ating pong ibabalita mamaya-maya ng konti, ito po yung iglesia ng mga panganay. At ano po ang kaugnayan ng iglesia ng mga panganay dito po sa templo na itinayo naman ni Jesus Christ. Ayan. Maya-maya po ng konti. Ang ating pinag-uusapan dito, yung tungkol po sa sinabi ni Brother Eli Soriano dati, na hinahayaan po niya yung kanyang miyembro, yung kanyang miyembro na makinig doon sa mga iba pang mga iglesia. Ayan. So, libre, free. Pwedeng makinig. Kaya nga ito ang kanyang ginamit, unang Juan 4:1. Yung binasa natin kanina, na subukin ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Ayan. Okay. Later on, makalipas po ang maraming mga panahon, mga taon, totoo naman na pinagbawal niya ng manood. Bawal nang makinig o manood doon sa ibang relihiyon, kundi mag-focus na sila kay Brother Eli Soriano. Yan. Lumalabas bawal na. Ayan. Yan ang tinutuligsa ni BWS, yung dati niyang tagapagturo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na huwag makinig o manood. Tinutuligsa niya. O ngayon, yung ating pong napansin, kaya natin sinabi ito at narinig ko kasi sa sinabi niya, BWS, makinig kang mabuti, Pastor Jacob Santos, na itong sinasabi mo, gawain mo rin. Gawain mo rin yan Bakit? Naku, napatunayan natin yan na pinagbabawalan mo rin ang mga miyembro mo na manood sa ibang relihiyon. Lalong-lalo na sa programang mga tinig sa ilang. Kaya nga, nabuo ang salita, are you with me? Yeah. Are you with me? Ayan. Pinagbabawalan din po ni BWS ang kanyang mga miyembro na manood po sa iba't ibang programa. Lalong-lalo na sa programang mga tinig sa ilang. Bakit? Kasi nabubulgar po ang kanyang mga palpak na aral.
Dito po sa programang Mga Tinig sa Ilang, ito lang naman ang programa na tinututulan siya. Kasi ang ibang mga pastor, hindi naman siya kayang tutulan eh. Ano ho, na medyo naiilang sa kanya o ilag sa kanya. Dahil ikaw ba naman 19 years na tagabasa sa radyo at telebisyon. Ayan, yan pinagmamalaki niya. Tapos siya ay sugo. Tapos siya po ay may Holy Spirit. Ayan, saan ka pa? Kaya naiilag po ibang mga relihiyon, kaya hindi naman siya gaanong sinasagupa. O ngayon, dito po sa programang Mga Tinig sa Ilang, hayagan po hayagan po siyang hinahamon. Pastor Jacob Santos, a.k.a. ayan, a.k.a. BWS. Isang tao lang po yan, si Black Widow Spider, kung ang ibig sabihin, na hayagan siyang hinahamon sa isang maginoong pag-uusap sa live, Facebook Live. Meron naman siyang Facebook Live, meron siyang sariling programa. Meron din naman akong sariling programa. Ayan. Eh di, mag-running debate tayo. At tinatawagan ko po ng pansin. Yang mga miyembro dyan sa samahan, yung mga lalong-lalo na yung mga ka-Bible study niya kuno, mga miyembro dyan, na huwag ninyong i-ignore. Ayan. Na merong pong tumututol dyan sa mali-maling aral nyo. Dapat, itong si Pastor Jacob Santos, si BWS, dapat, inilalabas ito sa sa aparador. Kasi nagtatago sa aparador eh. O ngayon, binabaliwala niya. Pero alam na alam ko na naririnig niya. O ngayon, ang mga sisiw, mga alipores, mga uto-uto lang ang mga sumasagot. Ano ho? At kung sumagot man si Pastor Jacob Santos, sagot ng isang bata eh. Walang kalatoy-latoy. Pastor Jacob Santos? Ganun ka rin. Ikaw ay inuutusan mo rin ang iyong mga miyembro na wag nang makinig sa ibang mga relihiyon. Kagaya ka rin ni Ka Eli Soriano. The same lang kayo nun. Opo, pero iba itong talakay natin bro. Katotohanan na matagal ko nang inaantay. Sabi ko nga po, let us bring back a good information written in the Bible. Kakaiba ho ito dahil maya-maya, maibabalita natin yung iglesia ng mga panganay. Kung sino yan. Ayan. Ano po kaugnayan yan? Sa pagdating po, sa pagtayo ni Jesus Christ ng kanyang templo. Ayan. Katulad niyan, Ewan ko lang kung nandyan andyan po sila Sis Opie, kung nandyan po. Iba pa pong, ayan, si Sis Marie, nandyan na rin po. Sa Japan naman po yan. Kapwa natin yung Kristiyana at sa lahat po ng kanilang mahal sa buhay. Kapwa natin Kristiyano at Kristiyana, ano po ibig natin sabihin? Maging andyan si Sis Opie, nandyan na. May sinabi sa dati kasi, na sinabi nung babae, ng miyembro, yung mag-asawa po, dyan sa Quezon City, na sinabi po niya kay Sis Opie dati na ano man ang mangyari, friends tayo. Ayan. Pero alam niyo ho kung ano nangyari? Pati sa Facebook po, block na siya. Hindi na siya makapag message doon. Ang sinabi niya, friends tayo. Pero according po kay Sis Opie, naka-block na. Ganon din po doon sa isa pang kapatid sa Quezon City din. Naka-block na. Bakit blinak? Pati sa Facebook. Ibig sabihin, may order ang kanilang pinunong duwag. Ang kanilang pastor na duwag. Ang kanilang pastor na nagtatago sa aparador. May order sa kanila dyan na i-block nyo na yan. Huwag nyo nang intindihin yung mga yan. Bakit? Kasi natatakot siya sa katotohanan. Black Widow Spider. BWS, Black Widow Spider. Alam ko naman na ikaw ay nakikinig
hindi ka na makakawala. Bakit? Ang dami mo ng kasalanan sa mga tao. Pamilya. Ha? Ang dami mo ng kasalanan. Pamilya po ang lumalayas dyan sa itinayo mong relihiyon. Kung isa-isahin ko po, mauubos po yung ating oras. Magbibigay lang tayo ng isang halimbawa, ito pong taga Malolos na mayaman, si brother tapos isa pa si brother Ting kung tawagin. Tapos isang pamilya pa po na yung anak po ay na babae ay pinagbintangan pa niya na may gusto raw si brother Ting pero wala naman pala. Ano pala yun? Masyadong yung bibig mapanghinala. Kaya marami po ang lumalayas na pamilya dyan sa reliyon. Tingnan nyo po, pinagmamalaki niya 2010, 2009, matagal na siyang nasa radyo, lumayas dyan sa dating daan. Tingnan nyo mga miyembro niya, kapiraso lang. Bakit? Kasi hindi naman talaga nagtatagal Come and go. Kaya yung pinapatayo niyang templo dyan, kawawa po yung mag-asawa. Ayan. Sabi ni Sis Maria, ayan. Magandang gabi po, Brother Bishop, sa lahat ng God bless us all. Ayan. Naway, ingatan po kayong lahat dyan sa ating Panginoon Diyos. Sabi naman ni Brother Chandler Rodriguez ng Hong Kong, Pastoy, ano latest? Yan po ang yan po yung ating sinasabi na wala ka rin namang pinagkaiba kay Ka Eli Soriano. Parehas lang kayo noon. Na pinagbabawalan ninyo ang inyong mga miyembro na makinig sa iba. Lalong-lalo sa mga tinig sa ilan, pinagbabawalan mo. Bakit? Mabibinggo ka kasi. Ayan. Ngayon, ito pa isa, nakakahiya ito Ito pa isa. Ayan, barya para sa kanyang barya po para sa kanya itinatayong iglesia. Ayan, coins for the church donation. Naloko na. Coins o barya. Coins o barya po for the church donation. Ay nako. Alam nyo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, alam mo ba, Black Widow Spider, halatang halatang kumbaga desperado na ang mga galaw nito nagpapanggap ka na meron kang Holy Spirit. Nagpapanggap ka na sugo. Nagpapanggap ka na ikaw ay sinasamahan ng Holy Spirit. Siyempre, nagpapanggap ka rin na totoo yung iglesia mong itinayo. Pero bakit nang hihingi ka ng pera, coins, for the church donation? Ano yan? Wala yan sa Biblia. Hello? BWS? Wala sa Biblia yan na ang iglesia ng Diyos nang hihingi ng barya para ipantayo ng church. Walang ganun. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, chuchubibo lang ito O ngayon, meron siyang binasang talata sa Biblia, Ayan. Ayan, sabi ko na nga ba, ito si Sis Opie, meron na siya sinabi, block na nila ako kasi nagpapalo ako na baka matulungan nila ako ibalik ang 70K at yung in-invest sa probiotic. Ayan. Okay, ayan BWS. At mga miyembro dyan, ayan kinukuha na ni Sis Opie yung 70K. Dugo at pawis at buhay ni Brother Bert ang kapalit niyan. Ibinigay lang sa'yo. Ayan, tinamaan ka ng magaling. Ibalik mo na yan. Pati yung in-invest na probiotic. Di ba? Totoo sinasabi natin? Sabi ni Sis Marie naman, walang pagkakaiba po silang lahat ng mga iglesyang gawa ng tao. Pera-pera lang ang paparamihin pa po. Sila, Box, Alcancia, GCash, PS Bank, at PayPal pa. Naloko na! Ay, nako. Biruin nyo, coins for the church donation. Walang ganun sa Biblia.
mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Imbento lang niya yan. Ayan, may binasa siyang talata sa Biblia na kinakailangan basahin din natin. Ito nga po ang ating sinasabi at ibinabalita na let us bring back a good information written in the Bible. Kailangan maibalita natin ang mga magaganda at magagaling na mga impormasyon sa Biblia. Yung katotohanan. Eto, basa tayo. Ito ang kanyang ginamit na talata. Marcos 12:41. Ayan, basahin po natin. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Hanggang 44 tayo para mas maganda. Ano ho? Ayan. Ulitin natin. Marcos 12, Kapitulo 12. Ang talata pa'y 41 hanggang 44. Ito po ang ating mababasa. Ito ang kanyang ginamit. Coins for the church donation. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo. Ayan. Nasa templo si Jesus Christ. Doon sa hulugan ng mga kaloob. Mga hinuhulog po ng mga nandun sa loob ng templo. At pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Ibig sabihin, meron daw mga big time, mga may kaya sa buhay na pupunta sa templo. Ayan, para maghulog. Ano ho? Alam nyo ho kasi, yung templo na yan, dominante na po yan ng mga Pariseo at mga Saduceo. Sila po ang mga namamahala dyan. Na dapat ang namamahala dyan ay ang kanilebi. Ano ho? Pero wala na nga eh. Kaya ang mga Pariseo na yan, mga Saduceo, sila ang dominante nila yan. Meron na rin silang pinakabatas, alituntunin na ipinapasunod sa mga Hudyo. Ito na nga po yung tinatawag na Hudaismo. Ayan, nandun nangangaral si Jesus Christ. Kasi, tinutuligsa niya itong mga Pariseo na to eh. Yung mga inaaral niya kasi mali-mali lang. Mali-mali po. Wala pong pinagkaiba sa mga relihiyong ngayon. Ayan. Kaya, kinukontra ni Jesus Christ yun. O ngayon, lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Ayan, 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ayan, naghulog po yung babaeng biyudang dukha. Biyuda na, mahirap pa. Ayan. Naghulog po ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa hinuhulog nilang lahat. Sapagat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Yan. Yan po ang naging batayan ni BWS. Dahil meron siyang paksa, coins for the church. B-Sports lang tayo BWS Kasi, alam ko nakikinig ka, sports lang tayo. Ano ho, wala akong personalan to. Nag-aaral tayo ng mga magagandang balita. Ito ang kanyang ginawang batayan kasi nga, nanghihingi siya kahit barya-barya. Ginamit pa niya yung pahayag ng Central Bank. Ano ho? Ngayon, ayun, ngayon, ginamit niya pa niya yun. Ibig sabihin, talagang ginagawa niya ng paraan ito. At ito nga ang kanyang ginawang batayan na ang babae ay naghulog ng barya. Tapos, itong mga mayayaman, sabi ng ating mahal na Panginoon, mga tira-tira na lang, bagay, hindi na nila kailangan yon. Yun ang inuhulog nila. Ngayon, itong babaeng dukha na biyuda pa, lahat ng ikabubuhay niya inulog doon. Ibig sabihin, ubos-ubos ka agad. Yan ang kanyang yan ang kanyang ginamit na batayan na wala man lang kaugnayan dyan sa kanyang paksa. Hello! Dapat ibalik natin ang impormasyon na yan. Bakit? Bakit pati ba naman yung paghuhulog ng mga tao napansin ni Jesus Christ? May mga mayayaman na naghuhulog ng bahagi lang ng kanilang kayamanan. Ito namang dukha na biyuda pa,
hinulog niya lahat, ubos lahat. Ayan, yan po yung impormasyon. Ano po ang dapat nating maintindihan tungkol sa mga bagay na yon? Ganito po yun mga kapatid, ha? Para ho magkaintindihan, ano ho? Kung ano ho ibig sabihin yan. Yung napansin po ni Jesus Christ na paghulog ng mga mayayaman, sabi po niya, bahagi lang. Ibig sabihin, mga tira-tira na lang. Ibig sabihin, hindi pa yun full. Hindi pa yun. Yung babaeng biyuda na dukha, buo ng kayamanan. Ano po ang dapat nating maintindihan doon sa pangyayari na yon na pati sa donasyon, pinagbasda ni Jesus Christ? Alam nyo kung bakit? Binibigyan po niya ng aral ang kanyang mga alagad. Yan po ay mga magagaling, mabubuting mga halimbawa na ibinibigay ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Bakit? Kasi dapat, pag ibinigay mo lahat, meron ka ng pananampalataya. Na mag-asa ka. Naniniwala ka sa Diyos. Na kahit maubusan ka, kahit walang-wala ka na, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Na dapat, kapag ka ikaw ay naghulog, hindi naman, halimbawa, ikaw ay maraming pera, marami kang kinikita, hindi naman nangangahulugan na iuubos mo kaagad dahil umaasa ka sa Panginoon. Hindi ganun ang ibig sabihin. Kundi, binibigyan ng Panginoong ni Jesus Christ ang mga apostol para magkaroon sila ng mabuting halimbawa na dapat mataas ang pananampalataya. Mataas po ang standard ng pananampalataya. Na kahit maubos ang ikanabubuhay mo, basta't meron kang Diyos, hindi ka maghihirap. Hello. Ganun lang po ang ibig sabihin nun. Pananampalataya pa rin. Binibigyan din ni Jesus Christ na dapat, mas mainam na ang inaasahan natin ay ang Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ano ho? Ayan. Ayan. Sabi po sa isang talata, si Jesus Christ po ang nagsabi nito sa Mateo po 5 at ang talata po 3. Ito po ang ating mababasa. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ayan. Yan po ibig sabihin. Yun yung gustong iparating ni Jesus Christ doon sa mga apostol, sa mga alagad, na ang babaeng dukha at biyuda, bagamat mahirap siya, hinulog niya lahat. Kasi nga, inaasahan niya ang Diyos. Sabi naman ni Jesus Christ, sa binasa natin, sa 5:3 po ng Mateo, ulitin lang natin, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yung babaeng bao na dukha, para pala sa kay Jesus Christ, mayaman yun. Naloko na. Yung pala ibig sabihin nun, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ito, basahin natin sa Apokalipsis. Meron din yan Ano ho? Ayan. Okay po chronological lang po. Dito po sa iglesia po sa Smyrna. Yan, sabi po ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa iyo, ng simula at wakas. Ang namatay at muling nabuhay. Alam ko ang mga kapigatian na diranas mo. Alam kong mahirap ka. Yan. Ngunit ang totoo'y mayaman ka. Yan. Hello! Are you with me? Yan po, ibig sabihin mga kapatid na
Yung pong coins for the church donation, palpak po yun. Palpak. Ang ginamit na talata ay Marcos 12:41. Hindi po yung tugma doon. At wala po sa Biblia yun. Na ang iglesia ng Diyos ay humihingi ng pera para pampatayo. Hello! Ibig sabihin, hindi yan sa Diyos. Bakit? Nanghihingi ka ng pera eh. Coins pa. Para sa donasyon sa church. Ibig sabihin, taghirap na ang Diyos mo. Diba? Ganun lang naman yun eh. Ang Diyos na nakilala nito ni Pastor Jacob Santos, ni BWS, ay mahirap. Taghirap na ang Diyos niya. Samantala, sabi ng Panginoon, doon sa iglesia po sa Smyrna, mahirap lang, pinapalagay na mahirap, pero ang totoo mayaman. Yung babaeng byuda na dukha na para kay Jesus Christ, mayaman yon. Ano ibig sabihin? Nag-iimpok siya ng kayamanan sa langit. Sabi naman ni Jesus Christ, mapala daw po ang mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya itong programa natin ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, mas mainam talaga na tayo, umasa tayo palagi sa Diyos. Yun ang ating pag-asa eh. Ang Panginoon Diyos. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya, ano ibig sabihin? Nang hihingi ng coins para sa church donation. Ibig sabihin nun, ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan ay naghihirap. Samantala, ang Diyos po ng mga kapwa Kristiyano ay mayaman. Ayan. Hindi po naghihirap. Ibig sabihin, wala sa inyong katotohanan BWS, wala sa inyong katotohanan, Black Widow Spider, kasi nanghihingi kayo ng coins. Alam nyo ano tawag yan? Nakakahiya. Nakakahiyang relihiyon yan na nanghihingi. Kaya sinasabi ko, binabalita natin na napakahirap talaga ng sitwasyon nitong mga nagtatayo ng relihiyon, kasi gumagamit sila ng salita ng Diyos para makapagpatayo sila ng sarili nilang bahay. Tapos, didiskarte sila na yun ay bahay ng Diyos. Bahay daw po sambahan. Bakit? Yung Diyos nyo ba hindi espiritu? Kalokohan talaga yung mga aral nyo, yung mga pastor kayo. Mga tinamaan kayo ng magaling. Hirap-hirap maghanap buhay, tapos ganyan-ganyan nyo lang. Hello! Ayan, dito po sa programang ito, ang inaasahan po namin dito ay ang Panginoon Diyos. Wala nang iba. Kaya lagi namin inaalaala si Jesus Christ. Ayan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sige, dako na tayo doon sa ating paksa. Ating ibabalita sa gabing ito mga kapatid ng Biyernes po ng gabi. Ayan, kung ipahintulot pa ng Panginoon Diyos, sana matapos natin ito kaagad-agad. Para po tayo makapagpahinga, pagod po ako Ayan. Okay. Go! Ito po ang ating paksa at ibabalita sa araw na ito. Ang templo ni Jesus Christ na itinayo niya at ang iglesia ng mga panganay. Ano po ang kaugnayan nito ayon sa Biblia? Ayan. Iglesia ng mga panganay. Nalalaman po natin mga kapatid, nung nakaraan natin paksa, ito pong templo na itinayo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ayan. Natalakay na natin yung templo, yung dalawang templo na physical, literal, na parehas pong nawasak, nawala. Itong dalawang templong ito na itinayo ni Solomon at itong ikalawang templo na itinayo po ni Zerubbabel sa tulong po nitong Persian Empire, si King Cyrus. Ayan.
nawasak po ang dalawang templo. Kaya lang, syempre, may sinabi na ang Panginoon na ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Doon po sa sinabi niya kay Haring David. Manggagaling pa rin kay Solomon, yung isa pang maghahari magpakailanman. Walang iba, kundi si Jesus Christ. O ngayon, eto na. Dumating na po si Jesus Christ sa sanlibutan. At siya po ay nangangaral na siya sa sanlibutan. Marami na po siyang mga himala na ginawa at sinusubukan po niya ang kanyang mga alagad, itong mga Hudyo, sinusubukan po niya kung sino siya. Ayan, dahil ang hula ay darating po ang Kristo. Ayan, sabi nga po ng babaeng Samaritana, alam na alam po ng babaeng Samaritana Basahin po natin mga kapatid kasi nakakamangha po itong sinabi ng babaeng Samaritana. Basahin po natin mga kapatid Ayan, inaano po natin, inaayos lang natin. Sa 4 po ng Juan. Okay. Masyado mahaba pagka inisa-isa natin Ito po sa sa 4 po ng Juan. Sinabi na sa kanya ng babae sa 19 po Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, na paghahalata kung ikaw ay isang propeta. Ayan. Alam ng babae na siya ay propeta. Ayan, may binabasa lang po ako mga kapatid para makapagpahinga ng kaunti. Ngayon, pagdating po sa 25 mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, isa naman sinabi ng babaeng Samaritana. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Misayas, ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ano po ang dapat nating maunawaan? Nakakamangha po itong babaeng Samaritana. Hindi naman siya Israelita, partikular sa mga Hudyo. Alam na alam nila na darating ang Kristo. Ayan. Kristo, meaning, the Messias. Jesus Christ, the Messiah. Okay, ngayon, nung nandito na po si Jesus Christ, nangaral po siya sa sanlibutan. Inaral po niya ang mga ipinapasabi ng mahal na Panginoon Diyos ng Ama. Ibig sabihin, binitbit po niya yung salita ng Panginoon Diyos galing sa langit, dadalhin po niya sa lupa. Kaya ho siya nagkatawang tao. Bit ho niya yung aral na yon, yung ebanghelyo na nanggaling sa langit, galing po sa bibig ng Panginoon Diyos, at yun ang kanyang inaaral. Alam naman ho natin, napaka-basic na lang yun mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon, at dumating po ang panahon na yun na nga po, nung maitayo na ni Jesus Christ, nung masabi niya na ang mga bagay na dapat niya sabihin sa mga tao, eto na nga na yung templo na binabanggit ay ang kanyang katawan. Sabi dito, ang pinag-aralan natin nakaraan, ngunit sa 21 po, 2:21 po ng Juan, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay,
naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila ay naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ayan, okay, maliwanag na si Jesus Christ po ang kanyang katawan, ang templo. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, papaano po naging templo ang katawan ni Jesus Christ? Yan po yung question. Papaano naging templo? Ayan. O ito po, basahin ho natin mga kapatid para maintindihan natin. Nung si Jesus Christ po ay nagkaroon po ng banal o yung tinatawag na Passover. Ayan. Passover po. Nag-Passover siya kasama ang kanyang mga apostol. Sa Lucas po 22:19, ito po ang ating mababasa. Dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan. Yan po yung sinabi ni Jesus Christ. Dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati. Ayun, ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito yung meaning ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, yung katawan pala ni Jesus Christ na siyang templo na binabanggit niya sa Juan. Ano ho? Yung binasa natin kanina, yung katawan pala na yon na templo, yung pala ay mahati-hati. Alam niyo po ba mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang mga Israelita sa panahon na yon ay kumakain po ng tinapay na walang pampaalsa. Hello! Ayan. Maganda po ito Ngayon, nung dumating na po ang panahon na si Jesus Christ ay nakadaupang palad po niya o nakasama niyang kumain sa hapunang Pampasko ang kanyang mga alagad, may sinabi siya Sabi niya, sa 14, nang sumapit na ang oras, dumulog siya sa pagkasama ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampasko na ito, bago ako magdusa. Ibig sabihin, kailangan ma-meet niya na. Makasama niya na ang mga apostol para ma-deliver niya na yung salita galing sa Ama, bago siya magdusa. Alam naman natin ang pagdurusa ni Jesus Christ sa krus yun, di ba? Alam natin, basic na lang sa atin yun O ngayon, sabi ng Panginoon, sinabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila, at nagsabi, kunin ninyo ito, at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako inom ng katas ng ubas, hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Ayan. 20. Ito na. Gayon din naman. Dumampot siya ng kopa. Pagkatapos magapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na ipinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Yan, so dalawa po yun katawan at dugo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon, yung katawan ni Jesus Christ, pinutol-putol po yun. Ayan. Ang katawan ni Jesus Christ na pinagputol-putol, siyempre, ipinakain po niya sa mga alagad. Sabi niya, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Pinakain po niya. Tapos dumampot din po siya ng kopa at pinainom po sa mga alagad. Yan po ang sinisimbolo. Ano po ibig sabihin? Kinakailangan pala mga kapatid, kainin natin ang laman ni Jesus Christ. Kailangan pala mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, inumin natin ang dugo ni Jesus Christ. Hello. Ayan. Kaya mahihirapan si BWS dito kaya hindi sumasagot Ulitin ko po, kinakailangan pala yung tinapay na pinagputol-putol na sinisimbolo ng katawan ni Jesus Christ, kailangan natin makain. Ganon din, ang kanyang dugo, kailangan nating mainom.
teka muna, Brother Vincent, papaano mo naman makain ng dugo o makain ng laman ni Jesus Christ? Papaano naman mainom ang kanyang dugo? Ayan. Hindi po ba meron tayong pinag-aralan dyan na ibalita natin sa mga nakaraan na ito pong iglesia po sa Smyrna. Ano ho? Ano po sila po ay mga pinagbintangan na mga kanibal. Meron po ginawa sa kanilang paninirang puri. Ginawa silang kanibal. Ibig sabihin, ginagawa ng mga taong ito na literal ang mga sinasabi ni Jesus Christ. Hello. Ginagawa nilang literal. Kaya pinagbintangan nila na mga kanibal. Basahin po natin mga kapatid para meron tayo idea. Magandang talakayan to. Dito lang po yung maririnig Wala naman sa iba ito Ayan. Sabi dito, isulat mo sa anghel sa iglesia sa Smyrna. Ang binabasa ko po ay aklat po ng Apokalipsis 2:8 hanggang 9 lang po. Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas. Ang namatay at muling nabuhay. Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. Ngunit ang totoo'y sila'y mga kampo ni Satanas. Ayan. Ayan. Alam ba ng mga ibang pastor to, yung paninirang puri na sinasabi nitong mga nagpapanggap na Hudyo? Paninirang puri. Mga po ito mga sinisiraang puri. Alam nyo ba kung anong paninirang puri? Sinasabihan po sila ng mga nagpapanggap na Hudyo na ang kanilang Diyos, na si Jesus Christ, kinakain nilang ang laman at iniinom ang dugo. Yan. Ganun po ang kaisipan nitong mga nagpapanggap na Hudyo. Mga kampo ni Satanas to. Alam nyo ba, sa panahon natin ngayon, meron din ganyan. Ginagawa nilang literal, physical. Yan. Walang iba kundi ito si BWS. Na ginagawa nilang literal, itong hapunang Pampaskwa. Lalong-lalo na po, itong pag-deliver ni Jesus Christ ng bagong tipan. Ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ibig sabihin mga kapatid, napakasimple lang po As simple as that. Napakadali lang unawain at intindihin na dati-rate ang mga Hudyo, partikular yung mga alagad, ginagawa ho nilang literal ang hapunang Pampaskwa. Dahil yun naman talaga ang totoo. Nililiteral nila. Ngayon, may Jesus Christ na Diniliver ni Jesus Christ ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo, sabi ni Jesus Christ. Therefore, nung pinagputol-putol niya ang tinapay, yon ang kanyang katawan. Pinakain niya. Nung pinainom niya ng katas ng ubas sa kopa, yon ang kanyang sinisimbolo ng kanyang dugo. Sabi niya doon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan. Ang gagawin po ay ang pag-alaala kay Jesus Christ. Ang alin? Yung tungkol sa kanyang katawan. Yung tungkol sa kanyang dugo. Na alin? Na mabubuhos. Saan mabubuhos? Doon sa pagkapako niya sa krus. Ang pinapaalala ni Jesus Christ sa atin, yung pagkapako niya sa krus. Hello? Ayan. Hindi po literal. Spiritual po ang ibig sabihin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya, ang templo po ni Jesus Christ ay ang kanyang katawan. Pag sumampalataya ka doon, mananahan sa atin ang kanyang espiritu at gagawin din tayong templo. Therefore, ang templo po ay spiritual, hindi po literal. Yan. Yan po ang aral ni Jesus Christ na ipinagkaloob sa atin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, napakasimple lang. Na kinakailangan pala, lalong-lalo sa ating panahon, kinailangan natin kainin ang laman ni Jesus Christ at inumin ang kanyang dugo.
basa. Ayan, basahin ho natin. Dito po sa Juan, mga kapatid, at mga kapwa Kristiyano. Ito po ang ating mababasa. Ayan, medyo mahaba-haba, pero pagtyagaan ho natin. Dahil ito po ang nararapat. Ayan. Yan, inaayos ko lang po Sa Juan po, sa at 32 na po tayo mag-start. Sabi ni Brother Oscar Vargas, kaya pala ang mga pare ay may ostya at may kopa at alak, pero pare lang ang minom. Ito po ang ating babasahin. Ang ating pong napakagandang aral na, ang napakagandang balita na ibinabalita natin, kinakailangan makain natin ang laman ni Jesus Christ at mainom natin ang kanyang dugo sa paraan po na literal, spiritual. Hindi po natin magagawa yun na literal. Ito, basa. Sa 6 po, 32, naloko na. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay, ng tunay na tinapay na galing sa langit. Yung mana po na binigay sa mga Israelita nung sila po ay nagutom sa ilang, binigyan sila ng pagkain, ng tinapay. Ang sinasabi ng ating mahal na Panginoong Hesus, ang aking Ama ang nagbigay sa kanila ng pagkain. O ngayon, 33, ito pa isa. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Ayan, Ibig sabihin, meron palang galing sa langit na tinapay. Tapos, bumaba siya sa lupa. Ayan. Ito pong tinapay na ito ay nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Ang galing. Mas mainam ito, Kaya nga po pinagputo-puto ni Jesus Christ ang tinapay Sinisimbolo yun ng katawan niya sago, tuloy. Sumagot sila, Ginoo, bigyan nyo kami ng lagi ng tinapay na ito. 35. Tama, 35 na po. Sinabi ni Jesus, ako. Sabi niya, ako. Si Jesus Christ po ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ayan. Maliwanag. Si Jesus Christ po ang tinapay. Ayan. Dapat kainin natin ang kanyang katawan. Mga kapatid. Ito. Tuloy pa tayo sa pagbabasa. Sa 53 na po. Sa 53. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kinakailangan talagang makain ang laman ni Jesus Christ. Ayan, kinakailangan nating mainom ang kanyang dugo. Kasi pag hindi natin ginawa yon, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ayan. Yung muling pagkabuhay. Kaya dapat kainin natin ang laman ni Jesus Christ. Inumin natin ang kanyang dugo. Hindi po sa paraan ng literal kundi sa paraang espiritual. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin. At ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya.
Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, si Jesus Christ. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yaon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Oh. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yan pala ang templo ni Jesus Christ, ang kanyang katawan. Pagkain pala yun. Ayan. Di maliwanag na kinakailangan makain natin ang laman at mainom natin ang dugo ni Jesus Christ. Papaanong paraan? Anong paraan ang gagawin natin para makain natin ang laman at mainom natin ang dugo ni Jesus Christ? Ano po gagawin? Basa uli sa Lucas. Binasa na natin ito kanina. Ayan. Okay. Basa tayo uli. Sa 19 na po tayo, dire-diretso. Ng Lucas, 22 po ng Lucas, Kapitulo 19. Dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon. At ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan. Pagkain nyo na, tinapay yun. Na ihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin din naman, dumampot siya ng kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Yan. Ngayon, papaano natin kakainin ang kanyang laman? Papaano natin nainumin ang kanyang dugo? Sa literal ba na paraan? Hindi. Therefore, mali si Pastor Jacob Santos na ginawa niyang literal. Nagputol-putol pa sila ng tinapay. Bumili pa sila ng katas ng ubas. Tapos mayroon pa silang Santa Cena na tinatawag. Tapos 12 times daw a year. Mali yun. Bakit? Ano po ang pinapagawa ni Jesus Christ? Ang kainin po ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Sa papaanong paraan? Sa spiritual po na paraan. Papaano yun? Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yun. Ay, ibig sabihin, alalahanin ang pagkakapako, pagkamatay ni Jesus Christ sa krus. Yun. Wala nang iba. Di ba't napakasimple lang? Ng Jesus, ang ating mahal na Panginoong Isus, napakasimple lang ang kanyang pinapagawa. Alalahanin lang daw siya. Doon sa kanyang kung paano magputol-putol ang kanyang katawan at paano mabuhos ang kanyang dugo. Yun ang bagong tipan. Yun ang alalahanin. Hindi sa literal na paraan. Yan. At yun din ang kakainin natin, ang kanyang laman, at iinumin ang kanyang dugo sa paraang espiritual. Kaya mali yang isinasagawa na Santa Cena na tinatawag o yung hapunan ng Panginoon na ginagawa po ng maraming relihiyon sa ating panahon. Maling-mali kayo dyan. Bakit? Kasi nga po, hindi na yan sa paraan ng literal at spiritual. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ngayon, ano naman ang kaugnayan nito? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, doon po sa iglesia ng mga panganay na binabanggit po sa Hebreo 12:23. So, basahin natin uli. Ayan, inumin po akong tubig. Ayan. Okay. Sabi dito, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Teka muna, mga kapatid, sandali lang, may kukunin ako.
Ayan, balik na tayo. Doon na akong gamot. Masakit ulo ko eh. Sa init kanina. Ayan. Iglesia ng mga panganay. Eto, maganda ito eh. Ano po ang kaugnayan nito? Doon naman po sa ipinapangaral ni Jesus Christ, yung iglesia naman po. Yung kanyang templo, yung kanyang katawan, yung pagkakain ng kanyang laman, ng pag-inom ng kanyang dugo. Ano po itong iglesia ng mga panganay? Ayan. Alam nyo ba na ito pong si K.L. Soriano, bagamat sinasabi natin na marami naman siyang mga sinabi na tama. Pagkatama, wag na ho nating pamalian. Kasi tama eh. Magkakasala tayo sa Panginoon Diyos. Lahat na lang sasabihin niya ay mali. Huwag tayo gumaya kay BWS na lahat na lang sinasabi niya tungkol kay Bes, eh mali na. Tapos sinasabihan pa niya hindi maganda, ano ho? Pati yung pamangkin, na sinasabi niya inutil. Eh wala sa ayos, ano ho? Ha? Ganyan ang attitude talaga ng isang taong ano eh. Eh siya naman, sinasabihan naman natin na kapag tama ang sinabi niya, eh wag na natin kontrahin. Dahil tama eh. Eh pagka tama, eh tama na, wag na kontrahin. Pero pagka mali, hindi po pwede yun. Ngayon, sabi kasi ni K.L. Soriano dito, itong iglesia ng mga panganay, ito daw po ay Israel. Ayan, iglesia ng mga panganay. Pag sinabing panganay, ito po yung nauna. Ano ho? Naunang iglesia. Kaya ang sabi ni K.L. Soriano na ang dating daan, yan daw po ay Israel. Alam nyo ba na tinutulan yan yung dati niyang tagabasa? Tinututulan niya na hindi naman daw ang iglesia ng mga panganay, hindi naman daw po yung mga Israel, kundi mga Kristiyano. Okay, dalawa, no? Isang Israel, isang Kristiyano. Yan daw po ang iglesia ng mga panganay. Hindi daw po Israel, sa ayon kay K.L. Soriano ng dating daan, ang iglesia ng mga panganay ay yung Israel. Sabi naman ni BWS, hindi, mali ka. Ang iglesia ng mga panganay ay ang mga Kristiyano. O ngayon, ano ba totoo sa kanilang dalawa? Sino ba nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa? Tama ba na ang iglesia ng mga panganay itong Israel? Tama ba na ang iglesia ng mga panganay itong Kristiyano? Ang sagot po, mali. Palpak parehas. Hindi tama. Alam niyo ho kung bakit? Binabasa lang ho nila ng binabasa, hindi naiintindihan eh. Kung ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sinabi niya ito sa mga kababayan niyang Ebreo. Ano ho? Hindi ho tama yun. Mali yun. Hindi po ang iglesia ng mga panganay ang Israel. Lalong-lalo naman, hindi po iglesia ng mga panganay itong Kristiyano. Hindi ganoon. Alam nyo ba kung ano yon? O pag-aralan natin mga kapatid. Kung ano lang pong oras abutan natin. Ano ho? Para ma-deliver natin itong mga good information na nakasulat po sa Biblia. Ito po ang nakasulat mga kapatid. Sa magandang balita, babasahin natin para malambot lang po ang Tagalog. Tapos pag-aaral natin mabuti. Ano ho? Sabi dito, sa 16 po ng 12:16 ng Hebreo, ito po ang nakasulat. Hebreo chapter 12 verse 16. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Ayan. Nagpatiuna na ho si Apostol Pablo na sinasabi po sa kanyang mga kababayang Hebreo, mga Israelita po ito. Ano ho?
Sabi niya, pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo. Ang tinutukoy po dito na huwag makiapid, yung pong pagsamba pa sa Diyos-Diyosan. Ayan. Sumasamba tayo sa Panginoon Diyos, sila sa Panginoon Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, huwag makiapid. Pag-ingatan daw, huwag makiapid ang sinuman sa inyo. Ito pa isa, pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Di tapos. Ayos ka agad. Kung ano yung ating pinag-aralan, yung sinabi natin kanina lang, na dapat kinakain natin ang laman ni Jesus Christ. Ang kanyang dugo. Hindi dapat sa paraang literal, kundi espiritual. Hindi kagaya ng ginagawa ni BWS, palpak talaga Ayan, si Brother Michael Bambitoy Gabriel. Ayan, kapwa natin yung Kristiyano. Ayan, sa Italy na siguro siya. Hindi nagpaparamdam Nasaan kaya yung chocolate namin? Brother Michael Bambitoy. Ayan, kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Yan po ibig sabihin mga kapatid na pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Yan, kaya tayo po, mga kapwa Kristiyano, tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan po ng espiritual. Tayo po ay sumasampalataya sa pamamagitan ng espiritual. Ayan, Brother Michael Bambitoy. Nasa Italy ka na ba? Nakabalik ka na ba? Tagal mong nawala Yan po yung paalaala ni Apostol Pablo na wag ipawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Gaya po ni BWS, ni Black Widow Spider, nakiapid sa Diyos. Diyos, ang pera na po sinasamba. Ayan, ang pagsamba po sa pera, Diyos-Diyosan na rin po ang sinasamba mo noon. Tama po yun. Ayun, nagbakasyon. Okay, sige po, Brother Michael. Okay, ayos. Dito po sa ating binabasa na ito, na wag daw pong pawalang halaga ang mga bagay na espiritual, si Apostol Pablo po nagbigay ng halimbawa. Ayan. Ito na naman, halimbawa na naman ang ating pag-aaralan. Kasi maraming pastor dito na binabaliwala ang halimbawa Kaya po nagbibigay ng halimbawa, parang sa eskwelahan, ang guro o teacher, bago ho yan magbibigay ng pagsusulit, nagbibigay muna siya ng halimbawa para maintindihan. Ang Biblia po, nagbibigay din po ng halimbawa. Ayan, dito din sa Italia. Okay, nasa Italia na pala siya ngayon. Tinalo po ng Italia ang Pilipinas sa basketball. Ayan, okay. Mag-aral ho tayo tungkol po doon sa tinatawag na halimbawa. Ayan. Nagbigay ng halimbawa si Apostol Pablo. Sabi niya rito, tulad ng ginawa ni Esau. Ayan na. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatang bilang panganay. Ito palang si Esau, ipinagpalit niya yung kanyang pagiging panganay. Ayan. Pinagpalit niya ang kanyang pagkain sa kanyang karapatang bilang panganay. Ano ho? Panganay. Nauna. Ibig sabihin, nauna yun Okay, kaya nga meron tayong pag-aaralan, iglesia ng mga panganay. Okay. Pinagpalit niya, ang sinasabi ho dito, yung wag daw ipawalang halaga, yung bagay na espiritual. Nagbigay ng halimbawa, tulad ng kay Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatang bilang panganay. Alam ninyo, ang nangyari pagkatapos hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na ukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha, ayan, wala na, tapos na. Nangyari na po ang pagpalit o pagbibigay niya ng kanyang pagiging panganay kay Jacob.
Doon sa pagkain lang. Yan po ang binigay ni Apostol Pablo na bagay na espiritual. Huwag daw pong ipawalang bahala o dapat bigyang halaga yung bagay na espiritual. Nagbigay ng halimbawa tungkol kay Esau na ipinagpalit ang kanyang pagiging panganay doon sa pagkain. Yan ang espiritual. Yan, okay. O, ito naman ang literal. Isa pa, na halimbawa, ito naman isa pa, no? 18. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita. Okay. Merong karugtong na salita tungkol din sa bagay na espiritual na ginawa ni Esau. Sabi na po sa Pablo sa 18, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita. Ibig sabihin, literal, physical. Yan. Gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Eto na uli. Ito po yung halimbawa naman. Isang halimbawang literal naman ito. Sabi ng Apostol Pablo, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita. Ibig sabihin, lumapit sila sa bundok na hindi nakikita. Ibig sabihin, spiritual. Yun lang naman po ang kabaligtaran nun eh. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita. Ibig sabihin, lumapit sila sa bundok na hindi nakikita. Okay. Gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab, na babalutan ng dilim, at may malakas na hangin. Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig tinig na iyon ay marinig ng mga tao. Nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila, sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw, kaya pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Ayan! Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang pinag-aaralan po natin dito, kung ano po yung iglesia ng mga panganay. Ayan. Meron po ako nakita si Sister Rosita. Mag-message po kayo para kayo po ay ma-shoutout. Mga kapwa Kristiyano at Kristiyana. Ayan, mga kapatid. Nagbigay po ng halimbawa itong si Apostol Pablo tungkol sa bagay na espiritual, tungkol naman sa bagay na literal. Ang halimbawa na yan, tungkol po sa pagpalit o pagbibigay ng pagiging panganay ni Esau. Yan ang espiritual. Ito namang literal, ito yung bundok ng Sinai. Literal po yun. Na meron pong sinasabi dyan na nakakarinig sila ng nakikita sila na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Ayan. Mga tunog ng trumpeta. Ayan, naririnig nila. Tapos mayroon pang hayop, kahit ba tumapak sa bundok na yun, ay babatuin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang tanaw. Kaya pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Literal po ibig sabihin. Literal na bundok ng Sinai at spiritual na bundok ang binigay ni Apostol Pablo. Ayan. So, dalawa na yan. Okay. Tandaan ho natin, ang pinag-aaralan natin ito, kung ano po, kung sino po yung iglesia ng mga panganay. Israel ba, sabi ni Bess? Or Kristiyano, sabi naman ni BWS. Itong dalawa ito, palpak parehas eh. 22, ito na po. Natapos na po yung spiritual at literal Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion. Eto na. Bundok ng Zion ang nilapitan. Sa halip daw,
ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit. Hello! Ayan, di maliwanag na, no? Unti-unting lumilinaw, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Dahil doon sa halimbawa ni Apostol Pablo, na espiritual na pagpalit ng pagiging panganay ni Esau, literal na bundok ng Sinai, at sinabi ni Apostol Pablo, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita. Ulitin ko lang po, hindi kayo lumapit sa bundok na nakikita. Therefore, ang kabaliktaran noon, ang nilapitan nila ay ang bundok na hindi nakikita. Spiritual nga. Kaya sa pagdating sa 22, sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit. Aba, teka muna, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Di ba't may Jerusalem dyan sa Israel? Di po ba? Kahit magmanood ka ng YouTube nung kamakailan lang ay may giyera dyan Mga Palestine sa Jerusalem. Nandyan din po ang Wailing Wall, ang templo ng Panginoon Diyos. Nandyan po ang capital city ng Israel. Walang iba kundi ang Jerusalem. Teka muna, ibig sabihin, ang binabanggit ng Biblia, Jerusalem sa langit. Therefore, may Jerusalem dyan sa Israel, dalawa pala Jerusalem. Merong Jerusalem sa langit, merong Jerusalem sa lupa. Nandyan sa Israel ngayon. Yun ang binabanggit ni Apostol Pablo. Spiritual po. Sa halip ang nilapitan ninyo ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit. Ayan. Therefore, ang tinutukoy dito, Jerusalem sa langit. Yan. Okay. Tuloy ang basa. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Wow! Yung Jerusalem pala sa langit, yung bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, nandun pala ang di mabilang ng mga anghel. Ibig sabihin pala, meron na ring ginaganap na pananambahan sa Jerusalem sa langit at mga anghel. Nakikijoin pala. 23, eto na siya ngayon. Ang dinaluhan ninyo, nakijoin, ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom sa lahat ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Yan. Tapos ang usapan. Ang iglesia ng mga panganay ay ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Therefore, ang iglesia ng mga panganay ay ang Jerusalem sa langit at ang mga nananambahan doon ay mga anghel. Nakikijoin ngayon ang mga tao na nandito sa lupa na umakyat sa langit. Yan ang iglesia ng mga panganay. Ang Jerusalem sa langit at ang mga sumasamba doon ay mga di mabilang na anghel. At dumalo doon ang mga tao na nandito sa lupa na inakyat na sa langit. Kaya sinasabi, ang dinaluhan ninyo ay ang pagtitipon. Ayun, itapos ang usapan. Hindi Israelita, hindi po iglesia o Kristiyano, kundi ang iglesia ng mga panganay, yung Jerusalem sa langit, mga anghel po. Sila po yung iglesia ng mga panganay, mga angels, mga nilalang sa langit. Nakijoin na lang tayo doon. Yan ang sinasabi ng Biblia, na
kaya pala bumaba ang tinapay mula sa langit, pakakainin niya ang mga nasa lupa para mabusog, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at uminom ng dugo ng galing sa langit para magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Pag namatay daw po, muling bubuhayin, aakyat po yan sa langit, doon na dumadalo ang dinaluhan ninyo. Sinabi dito, ulitin lang po natin, sa halip ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, ng mga panganay ng nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Tapos po ang usapan, yun na po yung iglesia ng mga panganay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan po ng di mabilang na anghel. Therefore, replika na lang yung nandyan sa sa Israel, ng Jerusalem na yan. Ang original yan, nandun sa langit. Yun po yung panganay. Dahil ang Israel po, ayan, mga Israelita, ang kanila pong bundok ng Sion ay ang nandyan sa Israel. Yung Jerusalem sa Israel. Hindi sila ang iglesia ng mga panganay, dahil ang original talaga niyan, Jerusalem sa langit, bundok ng Sion. Bababa pa uli yun, yung bagong langit at bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Yung original, bababa. Darating po ang mga araw, bababa na yan yung original. Hello. So, mali. Parehas. Ito pong dalawang nagpapanggap na mga sugo. Kaya parehas po sila ng pakpak na mali. Parehas lang po ng pakpak yun. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ngayon, ano naman po ito ang kaugnayan? Dito po sa sinasabi ni Jesus Christ na templo, ang kanyang katawan ay templo. Ayan. Alam niyo po ba mga kapatid, ganito po yun. Naalala niyo po ba na si Jesus Christ po ay hinuli? Dinala po siya kay Poncio Pilato? Ayan. Basahin po natin itong kanilang pag-uusap ni Poncio Pilato. Ano ho? Dito po sa aklat ni Juan, sa kapitulo 18, at ang talata po ay 28. Ayan. Hanggang 38. Medyo mahaba-haba po, pero basahin natin. Kailangan maintindihan natin ito eh. Ito po ang nakasulat. Babasahin po natin sa Juan 18, kapitulo 18, talata po ay 28 hanggang 38. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caiphas. Si Caiphas po, punong pari po ito ng mga mga Pariseo. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, ano ang paratang ninyo laban sa taong ito, kay Jesus Christ po? Sila'y sumagot. Yan. Sabi ni Brother Oscar, ano ho? Sila'y sumagot, hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumagawa ng masama. Sabi po ng mga Hudyo, ano? Kasi hinarap nila si Jesus Christ kay Poncio Pilato para bigyan ng desisyon. Sinabi sa kanila ni Pilato, kayo na ang bahala sa kanya at katulad ninyo siya ayon sa inyong batas. Kasi nga po si Poncio Pilato, Roman Empire po ito Hindi ko siya nangingialam dito sa mga Hudyo.
Kaya sinabi niya na hindi sa, kaya na, kayo na bahala sa kanya. At tatulan ninyo siya ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga Hudyo, hindi ipinapahintulot sa aming humatol ng kamatayan kanino man. Hugas kamay din sila, no? Gusto nila talagang si Pilato ang magdesisyon. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Ayan, tinanong po ni Poncio Pilato si Jesus Christ kung ikaw ba ay hari ng mga Hudyo? Ayan. O ngayon, taasan muna tayo ng konti. Ano ho? Meron bago kasi mangyari yung mga yan. Meron ng paratang sa kanya ang mga Hudyo. Na nagpapanggap daw na Kristo. Ayan. O ngayon, sa 33, diretso na po tayo sa pagbabasa muna. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Kasi ang tanong ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Hari ng mga Hudyo. Ang sagot ni Jesus Christ, dapat, si Jesus Christ hindi sumasagot pero sinagot po niya si Poncio Pilato. Ano ho? Ang sagot ni Jesus Christ, galing ba sa iyo sarili mo ang tanong na yan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato, sa tingin mo ba ay Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at mga punong pari ang nagdala sa iyo rito, ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ito na ang mahalaga mga kapatid ano ba ginawa? Nagtataka si Pilato Nagtataka siya kung ano ba kasalanan ng taong ito. Ayan. Kaya, ito na po ang sinabi ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. O, kita mo? Tapos kaagad. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kasi, nagtanong si Pilato kung ikaw ba ang hari ng mga Hudyo. Kaya ito na sagot ni Jesus Christ, ang kaharian ko'y hindi na sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Ayan. So, maliwanag po ang mensahe. Ano po? Na si Jesus Christ pala, naghahari na. Naghahari na po siya sa kalangitan. Kaya tama po yung binasa natin kanina. Na ang dinaluhan ninyo ay ang masayang pagtitipon na kinaroroonan ng mga anghel na di mabilang ng mga anghel. Ang bundok ng Zion, ang Jerusalem sa langit. Naghahari na pala si Jesus Christ doon. O ngayon, tuloy. Kung ganon, isa kang ang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabing ako'y hari. Talagang hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo. Ayan. Ito na nga. Ang galing ano.
Ang galing talaga ng salita ng Panginoon Diyos. Yan po yung ating ibinabalita sa gabing ito, mga kapatid, ha? Na maganda talaga kapag chronological reading po ang gagawin. Hindi po yung patalon-talon. Pagka patalon-talon, hindi po maiintindihan yon. Ibig sabihin po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, si Jesus Christ pala, naghahari na sa langit. Mayroon na siyang kaharian doon. Andun na yung mga anghel. Tapos, yung mga namatay dito sa sanlibutan na dumidiretso doon na po, nakijoin na po ang mga sumasampalataya. Nakijoin na po ang mga naunang tao na sumasampalataya sa Diyos doon po sa iglesia ng mga panganay. Nakikijoin na po doon. Darating ang mga araw, yung Jerusalem sa langit na yan, bababa rin dito yan. Hello. Ayan. Ganun lang po kadali eh. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ano pa po ang dapat nating maintindihan? Diyan sa naganap na yan na deklarasyon ni Jesus Christ na mayroon na siyang kaharian sa langit. Ano ho? Dapat ang mga kapwa Kristiyano, ang mga sumasampalataya kay Jesus Christ, nararapat lamang nakainin ang laman ng ating mahal na Panginoong Hesus at inumin po ang kanyang dugo. Kasi ang kanyang laman po ay tunay na pagkain na nagbibigay buhay. Ayan, ganun din po ang kanyang dugo. Ano ho? Na dapat inumin din natin. Hindi ho sa paraan na literal, kundi sa paraan na espiritual. Kaya mali talaga si Pastor Jacob Santos, si BWS, na ang kanyang mga miyembro na nauuto niya, ano ho, pinapapunta pa po niya sa Bulacan, sa kanilang lugar. Ano ho, at doon po mag-ipon-ipon, tulad po ngayon, tuwing unang Sabado po ng buwan, ganyan po ang kanilang ginagawa. At tinutuligsa po nila yung dati niyang tagapagturo na si Ka Eli Soriano, na pagka ginaganap po ang Santa Cena o banal na apunan o apunang Pampasko o kung ano man tawag nila dyan, isang beses lang po, isang taon. Sa kanya daw po 12 times. Ayan, tuwi-tuwi na daw po. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Biblia eh. Dapat ho, ang Santa Cena, banal na hapunan, tawag nila dyan. Tawag naman ho natin yan pag-alaala kay Jesus Christ. Yan po ang katawagan ng mga kapwa Kristiyano, pag-alaala kay Jesus Christ. Ang ginaganap naman po natin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang pag-alaala kay Jesus Christ, wala pong schedule. Hindi ho Lunes, hindi po Martes, hindi lamang po Miyerkules, hindi lamang Huwebes o Biyernes, Sabado, Linggo, hindi ho ganoon. Wala hong petsa. Dapat ho, ang pag-alaala kay Jesus Christ, bilang pagkain natin ng kanyang laman at ng kanyang dugo, doon sa pagkapako niya sa krus, dapat po yan lagi-lagi. Kahit ano man po ang ating ginagawa sa ating buhay, sa ating ano man pong ginagawa natin, dapat inaalaala po si Jesus Christ. Kaya nga po lagi natin sinasabi na ang programang ito ay kakaiba sa mga iba pang mga relihiyon na mga nagpo-programa. Dapat laging inaalaala si Jesus Christ. Bago matulog, dapat inaalaala si Jesus Christ. Ganun din po ang ating mga anak, turuan ho natin. Dapat inaalaala si Jesus Christ, huwag pababayaan na ang ating mga anak nakakalimutan na po si Jesus Christ, binabaliwala na. Kasi yan po yung hula ni Jesus Christ na talagang binabaliwala na siya ng mga Kristiyano. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Marami po ang mga nakakalimot na sa kanya kasi marami ng pera Meron ng bahay, ari-arian, negosyo, busy na sa kanilang negosyo, pero nakalimutan na po nila si Jesus Christ. Hindi na nila inaalaala sa pagtulog, sa pagkain, or sa pagbibigay po ng ligaya sa sarili, ng mga masyal, o kung ano pa man, kain dito, kain doon, kasi marami ng pera. Matutulog, hindi na inaalaala si Jesus Christ. Ayan, pagising sa umaga,
ayun, negosyo agad, o kung trabaho agad, hindi na inaalaala si Jesus Christ. Kaya ano po ang mensahe ng ating mahal na Panginoon tungkol dyan? O basa tayo mga kapatid, huling talata po ito para ho na tayo. Halos 2 oras na rin naman ho. Sabi po ng Panginoon dito po sa Apokalipsis po sa iglesia sa Laodicea. Ang sabi ng Panginoon, isulat mo. Ano po ito? 3:14. Ayan. Oh, yun nga po yung binanggit ko kanina pa na yung pahayag ni Pastor Jacob Santos niya, ni BWS, ano po yan? Salita po ng isip bata. Ayan, ano po yan? Iyakin. Biruin mo, hindi ako nagpapatawag na pastor, pero may nagtatawag sa akin na pastor. Sabing ganon. Ang sagot ko, hindi naman ako kagaya mo na kapag ka may nabasa ka dyan, na hindi mo nagustuhan, agad na pinapagalitan mo yung tao. Agad na ipinapahiya mo yung tao. Ayan, hindi ako kagaya mo. Sabi ko sa kanya kay Pastor Jacob Santos, kay BWS, hindi ako katulad mo na magagalitin. Ayan, hindi ko yan papatulan, kasi sanay na po ang tao Sanay na ang tao na pagka may ganito, tawag sa iyo pastor. Hindi mo sila pwedeng pigilan. Hindi mo sila pwedeng supalpalin. Kasi sila ang nagsabi nun Pero ako, sa puso ko, sa isip ko, hindi ako pastor. Hindi ako nagpapatawag na pastor. Kung may tumawag man sa akin na pastor, sila lang yun. Ayan, kasi nga, sanay na tayo sa ganon. Maging ang aking mga kaibigan, tawag sa akin ganon. Pero hindi ko na sinasaway, nahiyaan ko na lang. Bakit? Ang Panginoon po ay tinitignan po ang laman ng puso ng tao. Siya po nakakakilala nun. Yan. O ngayon, kaya sabi ko nga po, hindi siya, si Pastor Jacob Santos, si BWS, hindi siya, pikon na pikon na yan kasi hindi po siya makaabante, hindi siya makaporma doon sa kanyang mga aral na palpak. Yan si BWS, si Black Widow Spider, si Pastor Jacob Santos, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang aral. Nandun siya sa aparador. Ayan, dati-rati, ang akala naman niya, nakapuntos na siya. Nung sinabi natin na si Felipe ay hindi authorized magbautismo. Ayun, akala niya siguro, nakapuntos na siya. O nung tinanong natin siya, bakit walang Holy Spirit na dumating? At kinakailangan pang puntahan nitong mga tunay na apostol dahil sila ang lehitimo na magbabautismo talaga dyan para babaan ng Holy Spirit. O, wala na. Hindi na nakakibo. Tago na uli sa aparador. Kaya kung ano-ano ang sinasabi nitong ni BWS, pati yung mga nakikinig sa programa na tinatawag akong pastor, binibigyan po niya ng kulay. Sagot ko, hindi ako katulad mo, BWS, na kapag ka merong nag-comment sa iyong programa na hindi mo nagustuhan, ay agad mong ipinapahiya, agad mong pinagsasabihan, agad mong pinapagalitan at inaalis. Tawag dyan, taong magagalitin. Yan, walang Holy Spirit yun. Ayan, mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano. Bakit? Magagalitin nga Ano po yung preba natin? Ayan, may preba ako na hindi lang na-receive yung mga chocolate galing Japan. Nako, grabe ang galit. Hindi lang na-receive kasi katok ng katok yung magdi-deliver naka-tricycle wala siya sa bahay niya. O ngayon, hindi na-receive kasi hindi narinig yung katok. Nako, galit na galit. Walang makapihit. Grabe. Pwede naman kinabukasan. Wala makapihit O yan, ibig sabihin, mabilis po siyang magalit. At hindi po basta-basta. Naninigaw pa. Yan, sinisigawan niya. Hindi nga humasaway Ang sumasaway sa kanya, sinisigawan pa.
O para wag masigawan, tahimik na lang. Ganyan po ang ugali ng isang pastor ninyo. Kaya kayo mga uto-uto dyan, mag-inat-inat na kayo. Bakit? Hindi po maganda ang pinapakita ng pastor nyo. Inuuto lang kayo. Kita nyo, dito sa programang ito, sinasabi niya sa kanyang mga miyembro na wag nang manood. Bakit? Kasi nandito po ang tumutuligsa sa kanya. Ang aral niya kasing palpak, kinokontra. Ngayon, hindi naman siya makakibo. Nagtatago na lang dun sa, opo, totoo naman yun may kwento ko lang sa inyo meron kasing ang kanyang kinakasama, meron pong kapatid na lalaki at babae pa. Mga dalaga na po, mga malalaki na rin. O ngayon, nagsalita yung lalaki, kapatid nung kanyang kinakasama ngayon na lalaki. Sabi nung lalaki, narinig ko bakit ganon? Sabi niya sa mama niya, bakit mama ganon? Kapag ka may kasalanan si ate, ikaw ang pinapagalitan. Hindi naman yata tama yon. Ganun po Ikaw ang pinapagalitan. Sumasama loob ng mga anak doon sa nanay nila. Kasi yung nanay ang pinapagalitan ni Pastor Jacob Santos. Pag ang kanyang asawa ang kanyang kinakasama meron siyang hindi nagustuhan. Sabi ko, ano ba naman to? Magagalitin talaga. Hindi man lang kumalma. Hindi man lang relax lang. Chill lang tayo. Hindi wala naman pong sumasaway. Bakit? Kasi nga, hindi nagpapasaway. Bakit? Kasi, iniisip niya, hindi siya pwedeng sawayin. Yan po, ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano, na itong ating panahon na ito, bakit ba tayo napunta dyan? Dahil malapit na rin naman po matapos ang oras. Ang ating panahon na ito, marami na pong nakakalimot kay Jesus Christ. Minsan lang siyang maalala. Kapag dumating na siguro ang kasakunaan, dumating na yung sakit, dumating na yung malaking problema, doon pa lang maaalala si Jesus Christ. Pero kapag sa kasiyahan, dahil maraming pera, wala. Kahit banggitin ang pangalan na Jesus Christ, walang ganon. Yun po ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya rito, sa Apokalipsis po, 3:14, ayan, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit, hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Ayan. Yan ang mensahe ni Jesus Christ doon sa mga Kristiyano na hindi na po naaalala si Jesus Christ. Hindi na siya inaalaala. Ayan. Sabi ni Sis Marie, ang mga ganyang lalaki magagalitin, tamad, ayaw magtrabaho, alam lang kumain. Dapat dyan talagang iwanan ng na hindi po ang tiis na kasama ang masama ugali. Sabi ni Brad Ting, sinagawan yung asawa dahil hindi nakapagsaing. Mabu-broadcast na hindi kumakain. Opo, yun pa kasi ang tangan niya taga-saing. Brown rice. Kakaiba po yung niyan. Kakaiba po yung kanyang bigas. Brown rice kasi meron po siyang diabetic na ewan. Ayan, mataas po ang sugar. Hindi niya kayang pagalingin. Ayan. Ngumunguya po yun ng insulin plant. Ewan ko, nako Sige na po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yan po yung ating paksa. Yan po ang ating ibinalita sa gabing ito
mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na marami na pong mga Kristiyano ang nakakalimot kay Jesus Christ. Pagka meron po silang, marami po silang pera, ayan, kapag dumating na po ang kasakunaan, ayan, doon na palang nila babanggitin ang pangalan ni Jesus Christ. Ang sabi po ng mahal na Panginoon, ikaw ay maligamgam. Hindi ka makapagdesisyon kung ano ka. Kung ikaw ay mainit, ikaw ay malamig. Yun ang gusto ng Panginoon, mainit ka o malamig ka. Maligamgam Ibig sabihin, hindi na nila naaalala si Jesus Christ. Wala na. Kasi, paglingon sa left, may pera. Paglingon sa right, may pera. Ayan. Pupunta sa ganito, may pera. Nagagawa nila ang mga bagay na yan. Ano po? Nagagawa nila kasi may pera. Hindi na po naaalala si Jesus Christ. Kaya ang tawag ni Jesus Christ doon, maligamgam. At pag maligamgam ka, isusuka ka ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin naman ng isusuka, nasa loob ka na. Ibig sabihin, Kristiyano ka na noon. Kaya lang, maligamgam ka Hindi mo na siya naaalala. Ngayon, sabi ng Panginoon, sabi niya, dahil mapera ka naman, bumili ka na sa akin. Pinagbentahan na siya. Nagbenta na si Jesus Christ ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng damit. Yan. Upang matakpan niyang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot upang ipahid yan sa iyong mata. Ibig sabihin, bulag na. Walay na. Yan, sabi ng Panginoon, sinasaway ko't pinapalo ang aking minamahal. Kung di rin gininuman ang aking tinig, ako'y kumakatok sa kanyang pituan, at pag ako'y kanyang binuksan, ako'y papasok at kakain ako kasalo niya. Hello. Napakasimple lang. Ano po ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon? Simpleng-simple lang. Lagi lang siyang alalahanin. Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, huwag siya dapat kalimutan. Lagi-lagi. Walang petsa, walang araw, dapat lagi-lagi. Yan. Naubusan daw po siya ng pagkain dahil naunang pagkain ng mga kapatid at bisita. Yan, hindi po totoo yun. May nakabukod na po yung pagkain para sa kanya. Pinagtatabi na ho yun. Yan, inuuna nga siya kasi magagalit Inuuna siyang ibukod na pagkain. Kaya nga sarap ng buhay. Yan si BWS, sarap ng buhay niyan. Ayan B-Sports lang, BWS. Sarap ng buhay mo. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po ang ating live broadcast. At siyempre, nagpapasalamat ho tayo sa ating mahal na Panginoon Diyos. Binigyan ho tayo ng pagkakataon na tayo po'y makapagbalita ng mga magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. At lagi po tayong manalangin sa Panginoon Diyos. Banggitin po natin ang pangalan ni Jesus Christ dahil banal yan. Yan, lagi natin siyang alalahanin. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang sa sunod nating pagkikita, huwag kayong mawawala. Paalam!